Narito po ang pinakahuling update sa mga bagyong minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility, Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Bagyong Tino. Kasalukuyan pong nag-i-intensify ang Bagyong Tino na may lakas ng hanging umaabot sa 165 km per hour at may pagbugso na 205 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour at namataan sa Vietnam. Sa kasalukuyan, wala itong direktang epekto sa ating bansa at inaasahang lalayo pa sa mga susunod na oras. Kaya't wala po tayong dapat ipag-alala sa Bagyong Tino. Bukod pa sa Bagyong Tino, minomonitor din natin ang Bagyong Uwan sa silangang bahagi ng Visayas. Ito ay nag-intensify at isa ng severe tropical storm na may lakas ng hanging aabot sa 100 km per hour at pagbugsong 155 km per hour. Kumikilos ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 km per hour at papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Tandaan po natin na sa huling update, ang bilis nito ay 10 km per hour lamang, kaya inaasahan natin na sa mga susunod na oras ay nasa loob na ito ng PAR. Magbibigay po kami ng agarang update ukol dito. Posible pong umabot sa Super Typhoon category ang Bagyong Uwan, kaya lubos po nating pinaghahanda ang ating mga kababayan. Inaasahan ng malalakas na hangin na kayang sumira ng mga poste ng kuryente, magpatamba ng malalaking puno, at sumira ng mga kabahayan. Kaya ngayon pa lang po, lubos na kaming nagpapaabot na maging handa at makipag-ugnayan sa inyong mga local government unit para sa paghahanda sa parating na Bagyong Uwan na inaasahang magiging super typhoon bago maglandfall sa ating bansa. Para sa wastong paghahanda, kailangan pong maging updated tayo sa mga pinakahuling impormasyon ukol sa Bagyong Uwan. Para sa mga nagtatanong kung saan tatama ang sentro ng bagyo at kung kailan ito magla-landfall, narito ang pinaka-latest na preview sa posibleng daanan ng Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon bago maglandfall sa silangang bahagi ng Luzon. Habang papasok ito sa PAR, makikita natin ang paglakas nito at bago pa man, isa na itong ganap na typhoon category. Kapag typhoon category na ang isang bagyo, nagtataas tayo ng tropical cyclone wind signal number 4 sa mga tatamaan ng sentro nito. Habang papalapit sa silangang bahagi ng Bicol Region, mapapansin ng mata ng bagyo na nangangahulog ang isa na itong super typhoon category. Kapag super typhoon na, itataas naman natin ang wind signal number 5 sa mga dadaanan ng sentro. Ang mata ng bagyo ay inaasahang magla-landfall sa may Kawayan City, Isabela, na may sustained wind na aabot sa 185 km per hour at may pagbugsong 200 km per hour o higit pa. Kaya ang bagyong minomonitor natin ay napakalakas po. Kaya lubos naming pinaghahanda ang ating mga kababayan at paulit-ulit po kaming magbibigay ng babala para sa inyo. Ngayon pa lang, paghandaan na natin ang Bagyong Uwan na posibleng mamayang gabi ay nasa loob na ng PAR at pagsapit ng linggo ng madaling araw o Lunes ng umaga, tuluyan na itong magla-landfall sa silangang bahagi ng Luzon, partikular sa Isabela, patungo sa Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, at Benguet. Hindi lamang ang mga nabanggit na lugar ang ating pinaghahanda, kundi ang buong Luzon. Tandaan natin na napakalawak ng sakop ng Bagyong Uwan at kahit hindi tayo tamaan ng sentro, malakas pa rin ang mararanasan sa kalapit na lugar. Hindi rin natin inaalis ang posibleng pagbaba o pagtaas ng track ng bagyo. Kaya para sa ating kaligtasan, mas mainam na maging alerto at sundan ang mga susunod na ulat panahon na aming ilalabas. Bukod sa hangin, mapaminsalang ulan din ang ating asahan sa paglapit o paglandfall ng bagyo. Sa satellite image, ang kulay pula ay nangangahulugang napakalakas ng ulan na dala nito na magpapalubha sa sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na sa mga mabababang lugar at mabundok na lugar. Dahil patuloy na tayong nakakaranas ng pag-ulan, asahan natin na malambot na ang lupa sa mabundok na lugar na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa o landslide. Kaya makipag-ugnayan sa inyong local government unit para sa paghahanda at upang mabigyan kayo ng mas ligtas na lugar sa pagdaan ng bagyo. Base sa track ng Bagyong Uwan, napakalawak ng sakop nito kapag naglandfall, kung saan hagip pa rin ito ang Northern Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula at Caraga Region, dahil sa hangin na dala nito. Kaya asahan ng mga pabugso-bagsong hangin sa Mindanao. Ang bagyong minomonitor natin ay super typhoon category, kaya papalapit pa lang ito sa ating kalupaan, mararamdaman na natin ang epekto nito. Habang papalapit ito, makakaranas na tayo ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat na sinasamahan ng pabugso-bagsong hangin. Kaya maging updated po sa mga latest update na aming ilalabas.
Samantala, bukod sa bagyong Uwan at Tino, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan na nagdadala pa rin ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Group of Islands, at Cagayan Valley Region. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng improving weather na may maaraw na panahon sa umaga hanggang tanghali, ngunit bahagyang maulap na papawirin sa hapon at gabi na may isolated rain at thunderstorm. Sa Visayas, inaasahan natin ang partly cloudy sky sa ilang lugar, lalo na sa kanlurang bahagi, kung saan dumadaan ang hanging amihan na magbibigay ng malamig na temperatura pagsapit ng madaling araw. Ngunit wala naman itong matagalang epekto, kaya improving weather pa rin ang ating inaasahan sa halos buong bansa sa kasalukuyan. Para sa lagay ng panahon sa Mindanao, may mga cloud clusters sa timog na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa paghila ng bagyong Uwan. Bukod dito, wala naman tayong ibang nakikitang weather system na nakaaapekto sa ating bansa sa kasalukuyan, kaya improving pa rin ang ating inaasahan ngayong araw sa bahagi ng Mindanao. Para sa Palawan, dahil sa epekto ng hanging amihan na tumatagos sa Visayas, makikita natin ang mga call upon na magbibigay ng maulap na papawirin at kalat-kalat na mahinang ulan. Iyan po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakakataas na gale warning sa kahit anong baybayin. Ngunit kapansin-pansin ang pagtaas ng alon sa silangang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyong Uwan at hanging amihan. Sa paglapit ng bagyong Uwan, posible nang magkaroon ng gale warning. Kaya manatiling alerto at updated. Ingat po tayong lahat at sana'y ligtas tayo sa pagdaan ng bagyong Uwan. God bless.